Paano nga ba mag-sign up sa SSS online account? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng SSS, that's sss.gov.ph. At kung nangangailangan ka ng mga benepisyo o loan sa SSS, halimbawa kailangan mong mag-apply ng maternity benefit o sickness benefit sa kanila, pwede rin yung unemployment, retirement, at marami pang iba, kailangan mo yan gawin sa SSS online. Pwede sa mobile app or sa website mismo nila. Also, pwede rin yun sa loan, mapa-empleyado man or voluntary member or OFW. Mabilis lang din yung sa SSS loan, depende kung na-submit nyo na lahat ng requirements. Pwede rin yung condonation kung saan tatanggalin yung mga penalty para sa mga lumang loan sa SSS na hindi pa nababayaran. Kung gusto nyo rin mag-renew ng loan, pwede rin yan gawin online lang. Pwede rin mag-generate ng PRN para sa online payment, mapa-loan man yan o monthly contribution sa SSS. Mada-double check nyo rin kung may nawawalang contribution o lahat ba na kinakaltas sa inyo sa SSS ay pumapasok sa SSS account ninyo para nga naman magamit inyo sa retirement o sa iba pang benepisyo. So napakahalaga na dapat meron kang SSS online account. At pag-usapan na nga natin kung paano mag-sign up, ang gagawin natin dito sa website ng SSS, i-click ko muna tong member at mag-register. Click ko tong register at dito yung mga requirements, dadaanan din natin to later on. Kung ang gamit nyo naman ay cellphone ninyo, i-click nyo lang tong Google Chrome, i-search ang SSS katulad nito, at makikita nyo dapat tong www.sss.gov.ph. I-open ko yan. Mula dito, makikita na agad yung register na button. At pareho na yung makikita natin. Andito yung isa sa mga kailangan mo para makapag-sign up successfully. Pwede yung cellphone number na nakalink sa SSS, o yung payment reference number, o iba pa dito. Pag-usapan natin yan ng mas detalyado mamaya. Scroll down ko lang to. Kailangan i-check itong I certify at click proceed. Magpapakita na itong form. Ito yung kailangan nating kumpletuhin para makapag-sign up successfully. Dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung computer. Pero again, kahit anong gamit inyo, cellphone man yan, o computer, basta nasa same website ng SSS, pareho lang yung requirements na hihingin sa inyo. Unang hihingin ay yung SSS number. Dapat, miyembro na kayo ng SSS at kailangan nyo lang mag-apply sa online account. So clearly, dapat meron na kayong permanent SSS number. Kung wala pa, dapat mag-create ito o mag-apply. Pwede sa branch or pwede rin online. May binakita kaming hiwalay na video tutorial kung paano yan gawin. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan, or i-check yung link sa bandang baba. Kapag meron ng SSS number, ilagay lang dito yung SSS number. Next naman ay yung email address. Yung email address, kailangan active ito at valid. Kasi next step natin later is i-verify yung link na ipapadala sa inyo ng SSS. Yung email address, ita-type siya twice, katulad ng nakikita dito. Preferred user ID. Yung user ID, twice nyo ring i-enter. Ano tong user ID na to? Ito yung gagamitin yung pang-login sa SSS. Halimbawa, meron na kayo online account, click tong member. Para ma-access nyo yung account nyo online, i-enter dito ang user ID at password. Itong user ID, ito siya. So, dapat huwag nyo itong kakalimutan. Yung password naman, mamaya pa natin gagawin. Magbibigay lang tayo ng information muna sa SSS. Ilagay dito ang apelido. Make sure na tama lahat ang nilalagay dito, or else, hindi i-approve ng SSS yung detalye natin o yung application ng online account. Sa birthday naman, dapat tama din. Tapusin ko lang to very quick. I-confirm kung tama tong age na to. Sa akin tama naman. Lagyan na rin ng address. Province ba or Metro Manila? So, unahin ko lang itong sa address. Okay na ako sa address. Meron ding foreign mailing address, especially para sa mga Pilipino na nasa ibang bansa. Kung meron ito, ilagay na lang din or i-type dito. Pero sa akin, hindi naman siya applicable or wala ako nito, kaya i-leave ko na lang as blank. Reminder lang din na may mga information dito or boxes na required. Dapat lagyan to ng information, pero yung mga walang asterisk katulad ng middle name, okay lang na blanco. Pero kung sakaling meron kayo ng information na yon, katulad ng middle name, hindi nga siya required, pero meron naman kayo middle name, ilagay nyo na lang din. Yung suffix, wala ako nito. Ang halimbawa ay yung junior, senior, or the third, i-leave ko na lang siya as blank. Scroll down ko lang. Ito na yung sa registration preference. Ito yung pangalawang requirement ng SSS. Kanina, yung SSS number muna. Ngayon, para mapatunayan na sa inyo nga talaga yung SSS number na yon at tama rin yung mga detalye na nandito,
Itong registration preference, yung pagbabasehan ng SSS. May pagpipilian. Isa lang dito ay pwede na. Savings account number na ka-enroll sa SSS, kung nag-loan na kayo dati, kung nakakuha na kayo ng benepisyo at meron kayong bank account na binigay sa SSS, pwedeng ilagay yon dito. I-enter lang dito yung account number. Ngayon, kung wala kayo nito, huwag mag-alala kasi meron pang ibang pagpipilian. Cellphone number na nakalink sa SSS account niyo. Matatandaan nung nag-apply kayo ng SSS number, merong form, merong cellphone number doon. Ito yung E1 form. At kapag online naman kayo dumaan, meron din contact information. Sa mobile number na field, nilagay yung cellphone number doon. At yun yung ilalagay nyo dito. May pagkakataon na sobrang tagal nyo na naggawa ng SSS account or nag-apply ng SSS number. Possible nakalimutan nyo na rin to o baka hindi na active yung phone number na yon. Pwede naman yung ibang option. Yung UMID card, pwede yung PIN code sa UMID card. Ang UMID card kasi ngayon ay valid ID na ATM card pa. Ibig sabihin, bank account na rin siya. So, pwede kang makapag-withdraw doon. Kung alam mo yung PIN code, ilagay siya dito. Pero, pwede mo rin namang ilagay yung complete name nung nanay mo nung dalaga pa siya. Unahin ang apelido, first name, at yung middle name naman. Kung wala yung UMID card, employer ID number or household employer ID number. Pwede mo tong hingin sa boss mo o sa HR mo o sa amo mo kung sakaling kasambahay man. I-enter lang ang number dito. At kapag okay na, i-click lang tong I'm not a robot, I accept, at i-click itong submit. Pero kung wala pa rin ito, pwede naman yung natitirang option, yung payment reference number. Kung nakapagbayad na kayo ng loan dati o ng monthly contribution, merong PRN na ginamit para dyan. Pwede nyong ilagay yung payment reference number dito. Para sa akin, ito yung pinakamadaling paraan. Kasi kung sakaling wala nung lahat ng ito, yung payment reference number, ang gagawin nyo lang ay pumunta sa Bayad Center. At sa Bayad Center, ang ginawa ko ay nagbayad ako ng 1 buwan na contribution lang. Doon sa Bayad Center, ang hihingin lang sa inyo ay yung SSS number para makapagbayad nga naman kayo ng monthly contribution. Ang minimum contribution ay 560 pesos. Ito yung form na binigay sa akin. Possible, by the time na gagawin nyo to ay updated na yung form. Pero ang requirements lang nila ay SSS number ninyo. At iba pang detalye dito katulad ng complete address at marami pang iba. Kapag nabayaran nyo na, ang gagawin ay bibigyan kayo ng cashier ng proof of payment. Yung proof of payment, ito siya. Dito sa proof of payment, merong PRN. Malabo lang sa screen, pero kapag nakuha nyo na yung papel, mababasa nyo naman yung PRN doon. Yung PRN na to, ang ginamit ko para makapaglagay ng numero dito sa registration preference or sa PRN. Ngayon naman, i-check natin yung 2 natitira pa o 3 natitira. Kung may loan kayo sa SSS, ilagay dito yung date of loan with existing o yung kasalukuyang loan balance ninyo o yung existing loan ninyo sa SSS. Kung sakali naman na alam nyo pa o nasa inyo pa yung kopya ng E1 or E6 form ninyo, ilagay dito ang transaction reference number. Kapag naman pensyonado na kayo, pwede nyo ilagay dito yung check number ng pensyon na nakukuha ninyo sa SSS. Again, isa lang dito, pwede na, pero sa akin, PRN ang gagawin ko o pipiliin ko. I-check itong I'm not a robot, scroll down, at i-click itong submit. I-double check lahat ng information na nakikita dito. Yung sa SSS number, andito na. Meron din ditong registration preference o PRN yung ginamit ko. And then, pwede na ako mag-proceed. Kung na-double check ko na to, click ko na tong confirm. Ito na yung part kung saan may confirmation na nakapag-submit na tayo ng application. I-click lang tong OK na button para makapag-proceed. Nga pala, parte lang to ng proseso. Hindi ibig sabihin na meron na tayong online account. Hihintayin pa natin yung mismong confirmation or email sa SSS. At kapag successful, tama lahat ng requirements na pinrovide natin, makareceive tayo ng email na katulad nito. Sa case ko, within the same day, nakareceive na ako ng email sa kanila. Hindi na ako naghintay ng another day. Also, malalaman nyo rin kung legit ba talaga yung email na natanggap ninyo. Ang sender ay at sss.gov.ph. At yung detalye rin na nilagay ko doon sa registration ay nandito yung user ID. Also, pwede na tayong mag-set up ng preferred password. Meron nga pala tayong 5 working days para gawin ito. Kung hindi natin nagawa yun, mag-expire itong email at kailangan natin gawin yung proseso mula sa umpisa. Click ko na tong link ng clicking here para sa password. To activate yung password natin, kailangan i-provide yung last 6 digit muna ng SSS number as confirmation. So, ilalagay ko rito yung last 6 digit nga, pwedeng SSS number or CRN.
Kapag na-enter na, i-click lang tong submit at mag-setup na tayo ng password natin. Matatandaan na kapag mag-login sa SSS Online, kailangan natin ng user ID at password at kailangan sundin itong parameters or criteria nila sa password. 8 to 20 characters, walang special character at kailangan iba sa user ID. Kapag okay na, i-click lang itong submit at tatanggapin na dapat yung password kung mag-match man. Also, mag-setup din ng security question. Kailangan tong security question just in case na makalimutan ninyo yung user ID or yung password sa SSS. Pwede nyo pang ma-access ulit yon by answering or pag napasan nyo yung pagsagot dito sa mga security question na kayo din mismo yung gagawa. Mamimili lang ng tanong dito. Halimbawa, ito yung mga tanong at maglagay na rin ng sagot. Kapag okay na, i-click lang i-submit at i-enter ulit dito yung password na kakagawa mo lang kanina. Click lang yung confirm at security question is successfully na-set up na. Ito na yung SSS online account. Successful na tayo nakapag-create. Hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, may access na tayo. Pwede na tayo mag-generate ng PRN para sa contributions or sa loans natin sa SSS. Pwede rin makapag-apply ng mga benepisyo katulad ng pinakita natin kanina. Ito yon. At meron din para sa loans naman. Online lang din or gamit yung phone mo. Pwede na yan gawin. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, yung sa loan, sa benefits, yung sa contribution, or kung may issue pa sa SSS, meron kaming mga ginawang hiwalay na tutorial video para dyan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung mga video links sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!